Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1751, Kabanata 1760. Kabanata 1751. Gayunpaman, natalo pa rin siya kay Yehan, medyo mahina ang kanyang lakas, at pangalawa lang siya sa ranggo ng mga bayani. Matapos makita ang paglitaw ni Yan Yulan, pagkatapos ng maikling katahimikan sa restoran, may mga bulungan na narinig, at ang mga mata sa restoran ay naaakit kay Yan Yulan. Ang ganda ni Yan Yulan, sa Yao Guangyo ay mahirap talagang maghanap ng maihahambing sa kanya. Nang makipaglaban siya kay Yan Yulan noong araw na iyon, matapos makita ang mukha nito, kahit si Yehan ay namangha sa kanyang kagandahan. Sa oras na ito, nakarating na si Yan Yulan sa harapan ni Yehan, pinapanood si Yehan na dahan-daang umupo, tila para kay Yehan lamang siya pumunta rito. Nakita ito ng mga tao sa paligid, nagulat sila. Sa buong lugar ng Yaoguang, hindi gaanong marami ang mga kabataan na karapat-dapat umupo sa iisang mesa kasama si Yan Yulan, at depende sa sitwasyon, si Yan Yulan ay pumunta pa rito ng espesyal. Ha! Si Yehan iyon. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang nagmula sa kung saan sa restoran. Matapos marinig ang mga salitang ito, ang mga naguguluhang mga mata sa restoran ay lumiit at maingat na tiningnan ang binata na nakatalikod sa kanila. Isang braso lang din ang lalaking ito. Si Yehan nga, tama, hindi ko inaasahan na pupunta siya sa lungsod ng Tianming. Nawala ang lalaking ito ng mahigit kalahating buwan na ang nakakaraan pagkatapos ng labanan sa makapangyarihang halimaw sa sinaunang mga guho. Hindi ko siya nakitang lumitaw dito. Mukhang aalis na ang lalaking ito sa kaharian ng Yaoguang. Ang lungsod ng Tianming ay ang sentro upang umalis sa kaharian ng Yaoguang. Tiyak na pumunta siya rito upang umalis. Gayunpaman, kung aalis ang lalaking ito sa kaharian ng Yaoguang, ang buong kaharian ng Yaoguang ay magiging mas hindi kapana-panabik sa hinaharap. Nakita ang likod ni Yehan, ang lahat sa restoran ay puno ng emosyon. Simula nang mawala ang kanyang braso sa Janzong at dumanas ng pagkabigo, nagsimula siyang gumawa ng gulo sa kaharian ng Yaoguang, binabaligtad ang mga ulap at ulan, hindi lamang nasira ang pagpasok sa ikasampung palapag ng Janzen Pagoda, siya ay tinaguriang bilang ang numero 1 henyo ng tore ng Cheni. Pumasok siya sa madilim na lungsod ng mag-isa at nakakuha pa ng lugar. Sa maraming paligsahan sa sinaunang mga labi, nakuha niya ang itaas na kamay, nagkaisa sa lahat ng partido, at tuluyan ng winalis ang Eagle Fort, pinilit ang Janzong na tumakas mula sa sinaunang mga labi, at ngayon ay tuluyan na niyang winalis ang lahat ng makapangyarihang mga angkan ng halimaw, na nagdulot ng kaguluhan sa kaharian ng Yaoguang. Sa ganoong mga gawa at paraan, hindi nabanggitin na ang nakababatang henerasyon ng Yao Guangyo ay hindi makakahanap ng isang taong maihahambing sa kanilang kagandahan. Natatakot ako na kahit ang mga higanti ng mga sekta ay mahihirapan na gawin ang mga bagay na ito. Hindi ko alam kung talagang tadhana kami, o sinadya ba ang tadhanang ito. Tiningnan ni Yehan si Yan Yulan na tahimik na nakaupo sa tapat niya, at nagkibit-balikat na sinabi. Alin sa tingin mo iyon? Tanong ni Yan Yulan kay Yehan pabalik, ngunit ang kaakit-akit na mukha sa ilalim ng belo ay hindi masasabi kung anong uri ng ekspresyon ito. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, dahil alam mong eksakto na narito ako, mukhang matagal ka nang napunta sa lungsod ng Tianming, kahit bago pa ako. Tumanggaw si Yan Yulan, at sinabi, sa kasalukuyan, sinumang may kaunting utak ay maaaring hulaan na iiwan mo ang kaharian ng Yaoguang, at kapag iniwan mo ang kaharian ng Yaoguang, ito ang lugar na dapat mong daanan. Sinabi ko sa iyo 5 araw na ang nakakaraan na ang guro ay naparito na. Narito rin ang mahal na Yin Yang. Lumiit ang mga mata ni Yehan, ngunit ang lungsod ng Tianming ay tila ang lugar kung saan nagtago ang mahal na Yin Yang. Sinabi ni Yan Yulan, huwag masyadong mag-isip, sa tingin ko ay hindi kanya pakikialaman ngayon, kung hindi, dapat na siyang lumitaw sa sandaling lumitaw ka sa lungsod ng Tianming, at walang maitago mo sa lungsod ng Tianming kung hahayaan mo siyang umalis, kahit ang Chenilo ay magbibigay sa kanya ng kaunting respeto dito. Nakarinig nito, tinanong ni Yehan, kayong dalawa, guro at mag-aaral, ay narito, may problema ba? Marahil, katulad mo. Itinaas ni Yan Yulan ang kanyang ulo at sinulyapan si Yehan. Nagulat si Yehan. Maaaring ang mahal na Yin Yang at si Yan Yulan ay aalis din sa kaharian ng Yaoguang.
Ang dahilan kung bakit ako dinala dito ng guro ay dahil sa tingin niya ay aalis na siya sa kaharian ng Yaoguang. Hindi ko alam kung saan pupunta. Umiling si Yan Yulan at nagpatuloy. Sinabi ni Yehan, itabi ang mga personal na alitan, ang makapaglingkod sa kanya bilang guro ay isang pagkakataon nga. Hindi bababa sa babaeng ito ay lubhang nakakatakot. Kung susundan mo siya, ang iyong pag-unlad ay magiging mas malaki pa sa hinaharap. Kahit nalampasan mo siya, hindi imposible. Kaya ano? Iniikot ni Yan Yulan ang kanyang magagandang mata, tiningnan si Yehan at sinabi, kahit na malampasan ko siya, natatakot ako na hindi ako makakatayo sa itaas mo sa buhay na ito. Hindi naman siguro. Ang paglampas sa isang tao ay hindi kailangang ipakita sa lakas. Tiningnan ni Yehan si Yan Yulan at ngumisi. Si Yan Yulan, na nanonood ng may ngiti, ay hindi maipaliwanag na nabalisa. Matapos kumalma, sinabi niya, sa pagkakaalam ko, ang henyo ng Yao Guangyo ay umalis na bago ka at ako. Kinapopootan ko ang langit. Lumiit ang mga mata ni Yehan at sinabi na hindi niya nakita ang kanyang anino kamakailan. Ngayon na sinabi ito ni Yan Yulan, ang unang naisip ni Yehan ay siya. Ang talento at lakas ni Li Hentian ay hindi mahina. Pagkatapos ng ilang sandali, kung may pagkakataon, tiyak na magiging mas malakas ito. Tumango si Yan Yulan, at sinabi, siya na orihinal na nirerango bilang numero 1 ay nahambing sa kanya mo at ako, kaya natural na hindi siya mapapanatag. Kabanata 1752. Tumango si Yehan at nagsabi, kung gayon, bakit ka pumunta sa akin? Maaaring ituring itong isang pamamaalam bago ang paghihiwalay. Tumingin si Yan Yulan kay Yehan at nagsabi, ito ay isang pamamaalam, hindi ko alam kung gaano katagal tayo muling magkikita, saan ka pupunta? Rehiyon ng Tianshu. Sabi ni Yehan, pupunta ako sa lugar na ito, kung pareho kayo, maaari tayong muling magkita sa rehiyon ng Tianshu. Tianshuyo, isang napakagandang lugar. Naniniwala ako na sa iyong talento at lakas, magtatagumpay ka sa lugar na ito at makikipagkompetensya sa mga henyo ng inyong henerasyon. Tumingin si Yan Yulan sa gwapong mukha ni Yehan at nagsabi, aalis na rin ako. Mag-ingat ka, kung ang guro ay pupunta sa rehiyon ng Tianshu, gaya ng sinabi mo, magkikita ulit tayo. Matapos sabihin ito, tumayo si Yan Yulan at umalis, at iniwan ang restoran ng hindi lumilingon, iniwan lamang ang isang malambot at magandang likuran na nawala sa paningin ni Yehan. Para lang magpaalam, tinitingnan ng likuran ni Yan Yulan na pagtanto ni Yehan na hindi niya mabasa ang babaeng ito. May katwiran na hindi sila gaanong nagkakilala, sa pinakamaraming sila ay medyo mas pamilyar kaysa sa mga estranghero, ngunit bago umalis ay naglaan pa siya ng oras upang makipagkita sa kanya. Bigla ang dumating si Yan Yulan at bigla ring umalis. Pagkatapos sabihin ng ilang salita, umalis siya na nagdulot ng pagkalito kay Yehan tungkol sa intensyon ng isa. Gayunpaman, marami ring natutunan si Yehan kay Yan Yulan. Kung walang impormasyon, aalis din si Venerable Yin Yang sa kaharian ng Yaoguang. Kung saan siya pupunta, hindi alam ni Yehan. Lahat sila ay umalis na, ayos lang, ang Yaoguangyo ay nasa kalagayan ng balanse na ngayon. Walang bundok ni Venerable Yin Yang, ang anumang puwersa sa kaharian ng Yaoguang ay makakahinga ng maluwag. Ang presensya ng nakakatakot na babaeng ito sa kaharian ng Yaoguang ay isang napapanahong bomba para sa maraming tao. Walang nakakaalam na ang ibang partido ay nasa masamang kalagayan, isang araw, ang sakuna ay darating sa kanilang ulo. Bukod dito, wala si Venerable Yin Yang, walang banta rin mula sa sinaunang master ng espada, at ang matandang lalaki ay maaaring magpatuloy na mamuhay ng tahimik na buhay sa madilim na lungsod. Bumalik ako pagkatapos ng mahabang paglalakbay, pupunta ba ako upang makita ang batang iyon? Sa isang silid sa lungsod ng Tianming, si Venerable Yin Yang ay nakatalikod kay Yan Yulan. Nang marinig ito, si Yan Yulan, na pumapasok mula sa labas sa sandaling iyon, ay hindi nagsalita. Alam niya na ang kanyang mga kilos sa lungsod ng Tianming ay hindi maitago kay Venerable Yin Yang. Tila nabighani ka sa batang iyon. Sino siya? Pagkatapos pumunta sa aking angkan, walang henyo. Maraming mga henyo na mas mahusay kaysa sa kanya. Sa iyong hitsura, maaari mo lamang akitin ang isang lalaki, kung hindi man ay maaakit ng isang lalaki. Si Venerable Yin Yang ay bumantong hininga ng malamig, at isang kalmado ngunit makapangyarihang aura ang nagmula sa kanyang katawan. Tinitingnan ng tahimik na si Yan Yulan, binago ni Venerable Yin Yang ang paksa at nagsabi, gayunpaman, dahil nakilala mo na ang tao, oras na para umalis tayo ngayon, natatakot ako na kung mananatili pa ako ng mas matagal, hindi ko mapipigilan ang aking sarili na patayin ang hayop na iyon.
Nang marinig ito, sa wakas ay nagsalita si Yan Yulan, at mahina niyang sinabi, nararamdaman ko na ang guro ay ayaw talagang patayin siya. Kung gusto siyang patayin ng guro, ginawa na niya ito noon pa man. Ang dahilan kung bakit ikaw ay galit ay dahil tinututukan ko siya sa lahat ng oras, marahil dahil sa isang galit, isang sama ng loob, at kung ang guro ay gagawa ng hakbang ngayon, natatakot ako na maaaring hindi niya siya mapatay. Nang marinig ito, bumantong hininga si Venerable Yin Yang, mukhang sa iyong puso, ang aking katayuan bilang isang guro ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa kanya. Ang mga salitang ito ay nagpangyaring manahimik muli si Yan Yulan. Sa restaurant, naghintay si Yehan dito ng 3 oras bago nagmadaling bumalik sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan. Kumusta na, kailan tayo aalis sa Yaoguangyu? Tumingin si Yehan kina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan na nakaupo at nagtanong. Pagkatapos ng 2 araw, sabi ni Hel Ianwaki, gayunpaman, ang Yaoguang Domain ay walang teleportation array na direktang humahantong sa Tianshu Domain, kaya kailangan muna nating pumunta sa Yuheng Domain, at pagkatapos ay pumunta sa Tianshu Domain mula sa Yuheng Domain. Napakahirap. Kumunat ang mga kilay ni Yehan. Sabi ni Ren Zhongshan, sino ang nagsabi na ang ating Yaoguang region ang pinakamahinang rehiyon? Ang teleportation array dito ay maaari lamang humantong sa Yuheng at Kaiyang regions, Tianshu region, Chanshuan region, Chanji region, Tianquan region. Walang mga teleportation array sa ating Yaoguang Domain upang direktang pumunta sa 4 na pangunahing rehiyon na ito. Sabi ni Hel Ianwaki, bukod sa ating Yaoguang Domain, Yuheng Domain, at Kaiyang Domain, ang Tianshu Domain, Chanshuan Domain, Chanji Domain, at Tianquan Domain ay sama-samang tinatawag na 4 na pangunahing heavenly domains. Ang ating Yaoguangyo ay malakas, at ang henyo ay ilang grado na mas mataas. 4 na heavenly domains. Sabi ni Yehan na may ngiti sa sulok ng kanyang bibig, sa ganitong dibisyon, tila ang 4 na pangunahing heavenly domains na ito ay talagang pambihira. Hindi ko alam kung saan nagmula ang henyo ng angkan ng Kang na lumitaw sa sinaunang mga guho. May sariwang alaala pa rin si Yehan sa babaeng nagpanggap na lalaki. Mukhang 1 o 2 taon lang ang tanda kaysa sa kanya, ngunit mas malakas siya kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng lakas, kaya't maaari niyang hulaan ang antas ng ibang mga henyo, kahit na hindi sila kasing husay niya, natatakot ako na hindi sila malayo sa likuran. Nakuha ni Hel Ianwaki at ng 2 ang kabuoang 3 teleportation ticket, isa para sa bawat isa sa kanila, ngunit ang 3 sa kanila ay maaari lamang sumakay sa teleportation array patungong Yuhingyo pagkatapos ng 2 araw. May natitirang 2 araw pa, at direktang dinala ni Yehan sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan sa mundo ng Taoismo. Sa halip na sayangin ang oras sa pagsasanay sa labas, mas mabuting pumasok sa mundo ng Taoismo upang magsanay. Ang 2 araw ay higit sa 200 araw, iyon ay, higit sa kalahating taon. Mula sa lungsod ng Kadiliman hanggang sa lungsod ng Tianming, sina Yehan at ang 3 ay papasok sa mundo ng Xuanman upang magsanay tuwing gabi. Sa panahong ito, nararamdaman ni Yehan na ang kanyang pag-unlad ay bagong-bago lamang na sumulong sa yugto ng unang yugto ng maliit na posisyon ng karangalan, at naging napakalakas. Hanggat nasa pagmumuni-muni siya sa loob ng isang panahon, maaari niyang maabot ang tuktok ng unang yugto ng maliit na posisyon ng karangalan. Pagkatapos muling makapasok sa mundo ng Taoismo, agad na pumasok si Yehan sa estado ng paglilinang, at higit sa kalahating taon ay sapat na para sa kanya upang maabot ang tuktok ng unang yugto ng maliit na posisyon, at maging ang gitnang yugto ng maliit na posisyon ay posible. Kabanata 1753. Ngayon na malapit na silang pumunta sa isang mas makapangyarihan at mas malawak na rehiyon, ang mga henyo roon ay walang alinlangang magiging mas nakakatakot at ang kompetisyon ay magiging mabangis. Bago iyon, ang mga may mas malakas na lakas lamang ang makakakuha ng isang lugar sa kakaibang lugar na iyon. Ang paglilinang ay walang oras, sa paglilinang ni Yehan at iba pa, mahigit 200 araw ang mabilis na lumipas, at sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, tulad ng iniisip ni Yehan mismo, matagumpay siyang sumulong sa gitnang yugto ng menor de edad na katayuan. Sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan ay nasa gitnang yugto rin ng junior na katayuan. Pagkatapos umalis sa mundo ng Xuanman, silang 3 ay dumating sa malawak na parisukat ng lungsod ng Tianming. Sa sandaling ito, mayroon pa ring dagat ng mga tao dito, at ang pangkat ng mga nagsasanay ay parang isang mahabang dragon. Karaniwang kumalat sa 2 sinaunang teleportation altar. Ang 3 ni Yehan ay nakisalamuha rin sa mahabang dragon. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto, ang 3 ni Yehan ay nakarating sa harap ng isa sa mga teleportation altar, at ang direksyon ng teleportation altar na ito ay Yuhingyo.
Nang makita ang tatlo ni Yehan na naglalakad, ang matandang lalaki na nangongolekta ng tiket sa pagpapadala sa harap ng altar sa sandaling ito ay halatang nakilala si Yehan, na may ngiti sa kanyang bibig. Sinabi niya, "Binata Ye, nais ko sa iyo ng isang kasiyasang paglalakbay, kung may kailangan ka, pumunta sa ibang mga rehiyon, ngunit kahit na pumunta sa tore ng Cheni." "Salamat." Tumanggaw si Yehan, tinitignan ang madilim na teleportation gate, huminga siya ng malalim, "Ate, nandito na ako." Sa teleportation array, hindi mo mararamdaman ang paglipas ng oras, at ang iyong buong isipan ay nahulog sa isang mahimbing na pagtulog. Ang distansya sa pagitan ng mga rehiyon ay napakalayo. Kung hindi ka umaasa sa teleportation array, ito ay magiging isang mahabang paglalakbay. Hindi ko alam kung gaano katagal na ang lumipas, nang may liwanag na lumitaw sa natutulog na kamalayan ni Yehan. Si Yehan ay direktang sumunod sa liwanag sa kadiliman at dumaan, sa harap niya, mayroon ding isang figure na sumugod palabas. Hindi nagtagal, ang buong katawan ni Yehan ay nalantad sa nagninangas na sikat ng araw, at sa sandaling ito, natagpuan ni Yehan na siya ay nakatayo na sa isang malaking altar, at mayroon ding mga nagsasanay na na-teleport sa kanyang kaliwa at kanan. Ito ang Yuheng Domain. Sina Lian Waqi at Ren Zhongshan ay isa-isang lumitaw sa tabi ni Yehan, at lahat sila ay itinaas ang kanilang mga ulo upang titigan ang kakaibang lugar na ito. Ang 4D update ay nakumpleto na ngayon, at ang 4D update ay magpapatuloy bukas. Yuheng Domain, isa sa 7 rehiyon ng Southern God Territory. Tinitingnan ng tila hindi pamilyar na espasyo na ito, ang mga mata ng tatlo ni Yehan ay kumikinang ng maliwanag. Pagkatapos umalis sa Yaoguang Domain, sila ay mga junior na lubos na hindi kilala dito. Hindi nila kilala ang sinuman. Ang mga tao ay hindi nakakaalam tungkol sa kanila, kahit na si Yehan ay nakatayo na sa tuktok ng mga kabataan sa Yaoguangyo. Dito, hindi pa rin siya kilala. Kakaunti lamang ang mga taong nakakakilala kay Yehan sa Yaoguangyo, at hindi gaanong marami ang nakakaalam kung gaano kataas ang kanyang dating kinatatayuan. Kahit na may nakakakilala kay Yehan dito, ito ay isang taong nagmula sa Yaoguangyo. Hindi sinasadyang binanggit ito. Siyempre, ang Yuheng Domain ay hindi ang destinasyon ni Yehan. Dito, maaari lamang itong ituring na isang atraksyon na kanyang nadaanan. Ang lugar na pupuntahan niya ay ang Tianshu Domain, na kilala bilang 4 na pangunahing heavenly domains. Sa malaking altar, ang mga nagsasanay na na-teleport dito mula sa Yaoguang Domain ay nagtingin-tingin ng isa-isa. Ang lugar na ito ay isang malawak na lungsod din, ngunit sina Yehan at ang iba pa ay hindi alam kung nasaan sila sa Yuheng Domain. Sa malaking parisukat na ito, ang mga figure ay nag-iikot, bukod kina Yehan at sa kanyang altar, mayroon ding isang teleportation altar na hindi kalayuan. Sa sandaling ito, sa altar, may mga figure ring patuloy na lumilitaw. Halata silang mga nagsasanay na pumunta rito mula sa ibang mga rehiyon. Iyon ay mula sa Kaiyang Domain. Sabi ni Lian Waqi sa tabi ni Yehan, ang mga nagsasanay na makakapunta sa Yuheng Domain, bukod sa atin, ay ang Kaiyang Domain din. Ito ang dapat na Yaoguang Domain, Kaiyang Domain ang dumating sa pasukan ng Yuheng Domain. Nang marinig ito, hindi maiwasang tumingin ulit si Yehan sa nagsasanay sa teleportation altar. Gayunpaman, maraming tao sa parisukat ang tila pamilyar sa pagdating ng mga nagsasanay ng Yaoguangyo at Kaiyangyo, at madalas nilang nakikita ang mga eksena na tulad nito dito. Sa oras na ito, sa teleportation altar, isang figure ang biglang sumugod mula sa teleportation formation. Ang taong ito ay nakasuot ng dilaw na balabal, matangkad na may mahigpit na mga mata at isang pilak na baril sa kanyang kamay. May nakakatakot na hininga na namumukadkad. Ang uri ng aura ay umabot na sa tuktok ng malaking karangalan, at ang makapal at makapangyarihang aura nito ay kumalat sa altar, na nagpapangyari sa mga nagsasanay sa paligid niya na lumayo sa kanya. Halata, alam ng mga tao sa Kaiyang Domain kung sino ang taong ito. Napakagandang aura, ang taong ito ay isang master na sa tuktok ng malaking karangalan na. Ang mga mata ni Ren Zhongshan ay nagyelo, ang ganitong mga batang master ay hindi pa lumilitaw sa Yaoguang Domain. Malakas talaga, ang taong ito ay dapat na isa sa mga nangungunang henyo sa Kaiyang Domain. Patuloy ni Lian Waqi. Sa tuktok ng malaking karangalan, iyon ay isang master na isang hakbang na lang ang layo sa pagpasok sa Half-Step Supreme. Sa Yaoguang Domain, ang ganitong tao ay talagang imposibleng makita. Ang pinakamataas na kaharian ng mga kabataan sa Yaoguang Domain ay si Yan Yulan, ngunit si Yan Yulan ay nasa unang yugto lamang ng malaking karangalan. Sino siya? Lumiit ang mga mata ni Yehan. Ang isang random na henyo mula sa Kaiyangyo ay napakalakas.
Hindi katakataka na ang Yao Guangyo ay kilala bilang isa sa mga pinakatigang na lugar ng lahi ng tao, at hindi ito maihahambing sa ibang mga lugar sa mga tuntunin ng kalidad ng henyo. Ang isang malakas na tao, siya ay nagmula sa Kaiyang Domain, maaari bang siya ang Wanyan Soul ng Kaiyang Domain? Kabanata 1754. Napansin din ng mga tao sa plaza ang isang binata na nakasuot ng dilaw na balabal na lumitaw sa altar sa sandaling iyon. Ang lalaki ay mukhang mahigpit, ang mahabang buhok ay lumilipad, at ang madilim na mga mata ay walang kapantay sa diwa ng pakikipaglaban, at ang nakakahimok na liwanag ay namumukadkad mula sa mga ito, na nagpapangyari sa mga taong nakakapansin sa kanya na makaramdam ng napakasisilaw. Si Wanyan Soul ito, siya lang ang napakalakas sa Kaiyang Domain. Unti-unti, ang mga mata ng lahat ay nahulog sa binatang nakasuot ng dilaw na balabal isa-isa, tinatitigan siya ng isa-isa. Bilang pinakamakapangyarihang henyo sa rehiyon ng Kaiyang, ang layunin ng pagpunta sa rehiyon ng Yuheng ay maaaring hindi simple. Sa ilalim ng gayong mga titig, ang mga tao ng rehiyon ng Kaiyang ay tumingin din sa mga nagsasanay ng rehiyon ng Yaoguang. Mayroon silang Wanyanhan, isang nakakatakot na tao sa rehiyon ng Kaiyang, na nakatayo sa ibabaw ng lahat ng mga henyo sa rehiyon ng Kaiyang. Ang henyo ng domain, na kilala bilang ang pinakatigang na lugar ng lahi ng tao, ay hindi dapat maihambing sa kanilang Kaiyang Domain. Bagaman sa 7 rehiyon ng lahi ng tao, bukod sa rehiyon ng Yaoguang, ang mga henyo ng rehiyon ng Kaiyang ang pinakamahina, kasunod ang rehiyon ng Yuheng, ngunit sa bagay na ito, ang higit na katangian ng rehiyon ng Kaiyang ay natural na mas malakas kaysa sa rehiyon ng Yaoguang. Bakit ka ganyan kahambog? Ang henyo ng Kaiyangyo, na wala sa listahan ng mga hari sa langit, ay sumali na rin. Nang makita ang mga mata ng mga nagsasanay mula sa Kaiyangyo, ang mga tao mula sa Yaoguangyo ay mukhang hindi masaya. Gayunpaman, ang binata na nakasuot ng dilaw na balabal ay tila may mahusay na pandinig, at ang kanyang malamig at malalim na mga mata ay tumingin sa mga tao sa panig ng Yaoguangyo, at ang kanyang walang pakialam na tinig ay umalingaw-ngaw sa altar, na nagsasabi, iyan ay noon lamang, nang dumating si Wanyan Soul sa Yuheng Domain, oras na para umalis si Shang Moxie. Paglabas pa lang ng mga salita, nagulat ang paligid. Ano, ang lalaking ito na si Wanyanhan ay nang ahas na hamanin si Haring Shang, mayroon ba siyang lakas? Si Shang Moxie ay isang super henyo na sa listahan ng mga hari sa langit, na kilala bilang Shang Tianwang, anong karapatan mayroon si Wanyanhan para hamanin siya? Ang mga henyo sa listahan ng mga hari sa langit ay hindi maaaring hamanin ng sino mang gustong hamanin sila. Sila ay lahat ng kilalang super henyo sa ating rehiyon ng lahi ng tao. Ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang tumingin sa kanilang pag-iral. Ang mga salita ng binata na nakasuot ng dilaw na balabal ay nagparamdam ng hindi pagkagusto sa mga nagsasanay ng Yuhengyo. Sa listahan ng mga hari sa langit ng Southern God Territory, ang Yuhengyo ay may isang tao lamang na maaaring makapasok sa listahan, si Shang Moxie, habang ang Yaoguangyo at Kaiyangyo ay walang mga henyo na pumasok sa listahan ng mga hari sa langit. Ang katayuan ni Shang Moxie sa Yuheng Domain ay katulad ng katayuan ni Yehan sa mga kabataan ng Yaoguang Domain, walang sino man ang makakagawit dito. Ako, si Wanyanhan, ay naparito upang hamanin si Shang Moxie, at hindi ako susuko hanggang sa makamit ko ang aking layunin. Malamig ang tingin ni Wanyanhan, hindi pinapansin ang siksik na karamihan ng mga tao sa mundong ito, at pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng lahat sa Yaoguangyo, walang pakialam niyang sinabi, narinig ko na kamakailan ay may lumitaw na napakalakas na tao sa Yaoguangyo. Siya ay walang talo sa mga batang henyo ng Yaoguangyo. Talagang gusto ko siyang makilala kung may pagkakataon. Nang marinig ito, sa teleportation altar, lahat ng mga nagsasanay sa Yaoguangyo ay tumingin kay Yehan, at ang taong pinag-uusapan ni Wanyanhan ay walang alinlangan si Yehan. Nang makita ito, ibinaling ni Wanyanhan ang kanyang malamig na mga mata kay Yehan, bakit nila ikaw tinitignan? Nang marinig ito, nagkibit balikat si Yehan at nagsabi, marahil ay gwapo ako. Ang mga salitang ito ay nagparamdam ng pag-ikot sa mga bibig ng mga nagsasanay. Gayunpaman, ang titig ni Wanyanhan ay hindi gaanong nagbigay pansin kay Yehan, ang isang maliit na mid-stage master ng isang maliit na ranggo ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Bilang isang pitmaster ng isang mahusay na ranggo, naparito siya sa Yuhengyo, ang layunin ay hamanin si Shang Moxie na nasa listahan ng mga hari sa langit, pumasok sa listahan ng mga hari sa langit ng isang bigla, at maging ang unang henyo sa Kaiyang Domain na pumasok sa listahan ng mga hari sa langit. Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Shang Moxie sa Yuhengyo, ngunit dumating na ako, si Wanyan Soul, at aalisin si Shang Moxie sa listahan ng mga hari sa langit. Ang walang pakialam at mapuwersang tinig ay nagmula sa altar.
Ang mga salitang ito ay isang hamon kay Xiang Moxi, isang batang master na nakatayo sa tuktok ng Yuhengyo. Ang ambisyon ni Yanhan ay malinaw na naipakita. Sa plaza, nang marinig ng lahat ang mga salita ni Wang Yanhan, maliban sa mga nagsasanay ng Yuhengyo, ang iba ay nagulat ngunit umaasa rin. Si Xiang Moxi ay isang superhenyo sa listahan ng mga hari sa langit, na kilala bilang Xiang Tianwang, na ang lakas ay lubhang nakakatakot, at si Wan Yansol ng Kayang Domain ay isang pinuno din ng mga batang henyo sa isang rehiyon. Kapag nagsimula ang dalawang ito ng isang paligsahan, anong uri ng resulta ang magiging kapalaran ni Wan Yanhan na buong tapang na umakyat sa tuktok at pumasok sa listahan ng mga hari sa langit? O magpapatuloy ba si Xiang Moxi sa pagtatanggol sa kanyang posisyon sa listahan ng mga hari sa langit na nananatiling nakatayo? Siyempre, sa unang araw na dumating si Wan Yansol sa Yuhengyo, hinamon niya si Xiang Moxi, ang superhenyo sa listahan ng mga hari sa langit, ngunit walang sinuman sa Yuhengyo ang umaasa sa kanya. Ang mga henyo sa listahan ng mga hari sa langit ay hindi kayang homanin ng lahat. Homanin si Haring Xiang? Kapag dumating ang oras, ang lalaking ito ay tiyak na babalik sa Kayang Domain na napahiya. Sa Yuheng Domain, hindi ito isang lugar kung saan ang mga henyo ng Kayang Domain ay maaaring maghahari ng basta-basta. Natatakot ako na hindi pa huli para sa kanila na bumangon. Ang mga nagsasanay ng Yuhengyo ay walang pakialam na tinitigan si Wan Yansol, ngunit sa ilalim ng kanilang titig, si Wan Yansol ay naging isang sinag ng liwanag at iniwan ang altar, malayo sa itaas ng langit. Ang lalaking ito ay may ganoong lakas na diwa ng pakikipaglaban. Bagaman si Wan Yanhan ay hindi gaanong nagsalita, ngunit hinamon lamang si Xiang Moxi na nasa listahan ng mga hari sa langit, naramdaman pa rin ni Yehan ang isang malakas na diwa ng pakikipaglaban sa kanyang mga buto na hindi aamin ng pagkatalo, na eksaktong kapareho sa kanya. Bilang mga henyo, lalo na ang mga nakatayo na sa tuktok ng mga henyo ng parehong henerasyon sa isang rehiyon, ayaw nilang maging mas mababa sa iba, at ang listahan ng mga hari sa langit ay isang listahan upang sukatin ang lakas ng mga henyo. Ang anumang henyo sa mundo ay magiging sikat sa mundo ng tao. Kabanata 1755. Sabi ni Hel Ianwaki, sa mundo ng lahi ng tao, wala sa mga henyo sa kasaysayan ang gustong makasama sa listahan, ngunit napakahirap makapasok dito. May 18 hari sa listahan ng mga hari sa langit, at ang 18 haring ito ay itinuturing na nasa panahong ito. Nakatayo sa tuktok kahit na sa Central God Realm, isang malawak na lugar kung saan nagtitipon ang mga henyo mula sa 4 na lahi, ang kanilang liwanag ay napakasisilaw. 18 hari sa langit. Tumawa si Yehan, kung ang Yuhengyo ay may isang tao lamang sa listahan ng mga hari sa langit, kung gayon ang 17 hari sa langit ay tila mula sa 4 na rehiyon sa langit. Totoo iyon. Sabi ni Ren Zhongshan, ang Yuhengyo ay isa lamang sa 18 hari sa listahan ng mga hari sa langit, at walang sinuman mula sa ating Yaoguang at Kayang Domains ang makakapatay sa kanila, sayang. Hehe, Yehan? Ngayon sa ating Yaoguang Domain, natatakot ako na ikaw lang ang may pagkakataon na maabot ang listahan ng mga hari sa langit. Kung makarating ka sa listahan ng mga hari sa langit, ito ay magiging isang napakagulat na pangyayari. Nakangiting sabi ni Hilian Waki, ang komento na ito ay inaprubahan din ni Ren Zhongshan. Sabi ni Yehan, sa aking kasalukuyang lakas, kung haharapin ko ang mga henyo sa listahan ng mga hari sa langit, natatakot ako na mapapatay lang ako agad, ngunit kung may pagkakataon ako, gusto kong makita kung gaano kalakas ang 18 hari sa listahan. May daan-daang milyon na mga henyo sa mundo ng tao na parang mga isdang tumatawid sa ilog, ngunit 18 tao lamang ang makakapasok sa listahan ng mga hari sa langit. Mula sa ganitong uri ng datos, makikita na ang 18 haring langit na ito ay makapangyarihan, at ang bawat isa sa kanila ay isang dragon at phoenix ng tao. Talagang inaasahan ko ang araw na iyon. Naluluhang nagbuntong hininga sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan. Wala silang pagkakataong makapasok sa listahan ng mga hari sa langit, ngunit si Yehan ay mayroon. Kaya na, maghanap muna tayo ng lugar para magpahinga, at pagkatapos ay magtanong. Pinakamabuting malaman kung saan ang teleportation array na humahantong sa Tianshu Domain. Sabi ni Yehan kina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan. Pagkatapos nito, silang tatlo ay nanirahan sa isang restaurant sa lungsod. Ang mga nagsasanay dito ay mukhang hindi naiiba sa mga nasa Yaoguang Domain. Makikita mo ang mga karaniwang nagsasanay sa estado ng pag-iisip dito. Mayroon ding mga high-level na nagsasanay, half-step, supreme at supreme powerhouses. Karaniwan, hindi karaniwan na makita ang mga taong ito para sa walang malalaking bagay.
Pagkatapos manatili sa restaurant, sina Hell Ian Waki at Ren Jongshan ay lumabas na upang magtanong, habang si Yehan ay nag-iisa na nanatili sa restaurant, naghihintay ng balita. Hindi mananatili si Yehan sa Yuhingyo, ang gusto niyang puntahan ay ang mas malawak na Tianshu Domain, upang hanapin si Yeching. Kung ang matandang halimaw na Suzaku ay hindi nahulog sa mahimbing na pagtulog, bakit pa mag-abala? Sa loob ng restaurant, bumantong hininga si Yehan. Hindi nagtagal, sina Hell Ian Waki at Ren Jongshan ay nagmadaling bumalik, at silang tatlo ay magkakasama na nakaupo sa silid. Kinuha ni Hell Ian Waki ang isang mapa at sinabi, Yehan, ang teleportation array patungo sa Tianshu Domain ay nasa kabilang panig, ay napakalayo, at sa ating bilis, kung walang pagkaantala sa daan, aabutin ng hindi bababa sa 2 buwan, at dadalhin tayo sa mga sakop ng unang palasyo, ang 3 sekta, at ang 4 na sekta at 8 puwersa. 1 palasyo, 3 sekta, 4 na sekta. Hinimas ni Yehan ang kanyang noo at tumingin sa mapa. Ang mapang ito ay dapat na isang komprehensibong mapa ng Yuhing Domain. Napakalawak nito, kahit na mas maliit kaysa sa Yaoguang Domain. Dapat itong mas malawak, at ang unang palasyo, 3 sekta, at 4 na mga gate ay minarkahan din sa mapa. Nasaan tayo ngayon? Tanong ni Yehan na tumitingin sa mapa sa mesa. Dito, sa sakop ng Wushu Sect. Tinuro ni Hell Ian Waki ang isang lugar at sinabi, ang Wushu Sect na ito ay isa lamang sa 4 na sekta, at ito ay napakalakas. Ito ay umiral na rin sa Yuhing region sa loob ng libu-libong taon. Narinig ko na ang Wushu Sect ang may-ari ng sekta ay isang 9 Revelation Supreme, at sa loob ng 10-10 milyong milya sa paligid ng Wushu Gate, mayroong libu-libong lungsod, lahat ay nirerespeto ang Wushu Gate. Sabi ni Yehan, sa pinakamarami, mananatili lang tayo sa Yuhingyo, hindi sa mahabang panahon. Magpahinga tayo ng isang gabi ngayon, at magsisimula na tayo bukas. Hindi tayo pamilyar sa lugar dito, kaya pinakamabuting huwag magdulot ng gulo. Parehong tumango sina Hell Ian Waki at Ren Jongshan. Ang Yuhing Domain ay hindi kagaya ng Yaoguang Domain. Sa Yaoguang Domain, ang ilang mga tao ay maaaring magbigay kay Yehan ng masamang mukha, ngunit ang salitang Yehan ay hindi maaaring takutin ang sinuman dito. Pagkatapos magpahinga sa restoran ng isang gabi, ang tatlo ni Yehan ay nagsimula ayon sa ruta sa mapa. Aabutin ng medyo matagal upang makarating sa Tianshu region. Bagaman sina Yehan at ang iba pa ay hindi nagmamadali, hindi rin sila mag-aaksaya ng oras. Sa paglalakbay patungo sa Tianshu Domain, maaari nilang puntahan ang daan sa araw at pumasok sa mundo ng Xuanman upang magpatuloy sa pagsasanay sa gabi. Lumilipas ang panahon, 1 linggo na ang nakalilipas mula nang sina Yehan at ang iba pa ay dumating sa Yuhing Domain, ngunit sa linggong ito, sina Yehan at ang iba pa ay hindi umalis sa sakop ng Wushu Sect. Bagaman ang Wushu Gate ay isa lamang sa 4 na gate, ang sakop nito ay napakalawak, na sumasaklaw sa 10-10 milyong milya sa paligid. Sa araw na ito, ang tatlo ni Yehan ay dumating sa isang lungsod sa sakop ng Waksaman. Sa panahong ito, huminto sila at huminto, na nagbigay din kay Yehan at sa iba pa ng pagkakataong matuto ng higit pa tungkol sa Yuhingyo. Ang tatlo sa kanila ay dumating sa isang restaurant sa lungsod, nag-order sila ng ilang inumin at nasiyahan sa lokal na kaugalian dito. Ang pagiging nasa mga ilog at lawa, mayroong parehong mga tuso at masasamang tao dito, at syempre mayroon ding mga mapagbigay at bayani. Dahil sa kanila, nilikha ang kapanapanabik at kamanghamanghang mundong ito. May mga talakayan sa buong restoran isa-isa, at ang bagay na pinag-uusapan nila bigla itong Wushu Gate. Narinig ko na mayroong 5 araw na natitira, at ang labanan ng 4 na sekta ay magsisimula na. Ngayon ang mga henyo na disipulo ng Wushu Sect, Xuanzong Sect, Chanfu Sect, at Yixian Sect ay nagmamadali sa Undead Ice Mountain. Oras na para magsimula, huwag palampasin ang kamanghamanghang laban na ito. Gayunpaman, tila ang labanan ng 4 na gate sa taong ito ay medyo mas maaga kaysa dati. Ngayon ay ang pinakamalamig na panahon para sa Undead Iceberg. Ngayon na nagsisimula na ang labanan ng 4 na gate, hindi ko talaga alam kung kaya ng mga maliliit na lalaking iyon. Ngayon na papalapit na ang milenyo, walang nakakaalam kung kailan ang digmaan na minsan sa 1,000 taon sa pagitan ng 4 na angkan ay saysubog sa panahong ito. Kung ang lakas ng sekta ay mapapabuti sa lalong madaling panahon, sino ang mag-aalaga nito? Totoo, sa sandaling sumabog ang isang labanan, hindi ko talaga alam kung anong uri ng grand scene ito. Kung ang isang malaking digmaan ay talagang saysubog, ang mga puwersang walang background ay tiyak na mapapahamak, at ang mga puwersa ng lahat ng partido ay muling isasaayos. Ang ilang mga puwersa ay mapapahamak, at ang mga bagong puwersa ay natural na babangon muli.
Hindi na kailangang sabihin ang iba, sabihin na lang natin ang ating Yuhingyo bukod sa Star Palace, ang 3 sekta at ang 4 na sekta ay lahat ng mga puwersang muling lumitaw sa nakalipas na 1,000 taon. Tama iyon. Noon, ang Shingang lamang ang nakaligtas sa 2 digmaan ng milenyo. Mayroon itong malakas na pundasyon. Ang lahat ng iba pang mga puwersa ay nawala sa digmaan at pinalitan ng iba pang mga puwersa. Nang marinig ang mga tinig na ito mula sa paligid, nagulat si Yehan. Ang digmaan na minsan sa 1,000 taon sa pagitan ng 4 na angkan ay sumabog at ang proseso ay magiging napakamalupit. Nang makita ang nagulat na ekspresyon sa mukha ni Yehan, sinabi ni Helian Waki. Totoo ang sinasabi ng mga taong ito. Kung ang isang digmaan ay talagang sesubog, ito ay magiging isang labanan sa pagitan ng mga Diyos, at ang mga puwersang walang pundasyon ay mapapahamak, tulad ng ating Yaguang Realm. Sa malaking digmaan libo-libong taon na ang nakalilipas, wala sa mga puwersa ang nakaligtas, at lahat sila ay nawasak, kaya mayroong 9 na pangunahing puwersa tulad ng Sword Sect at Sword Sect na umunlad sa loob ng halos 1,000 taon. Kabanata 1756. Nang marinig ito, tumango si Yehan. Ito rin ang dahilan kung bakit wala sa 9 na pangunahing kapangyarihan sa rehiyon ng Yaguang ang may angkan ng sekta na mahigit sa 1,000 taon dahil ang lahat sila ay mga bagong kapangyarihan na sumibol pagkatapos ng dakilang digmaan. Gayunpaman, ang Star Palace ng Yuhingyo ay nakaligtas sa 2 digmaan ng milenyo na sapat na upang maipakita kung gaano kalakas ang pamana nito. Ang labanan ng 4 na sekta ay nagsimula na. Sa pagkakataong ito, ang Wushu Sect ay maaaring nasa ilalim muli. Ang 4 na sektang ito ay sumibol dahil sa Undead Iceberg. Hindi ko alam kung gaano katagal silang makasasandaw sa Undead Iceberg na ito. Ngunit posible na ang Wushu Sect ay nasa ilalim. Narinig ko na ang Zuenjong Sect at Yixian Sect ay nag-imbite ng mga mahuhusay na eksperto upang tulungan sila. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Mayroon pa palang ganoon. Kung totoo ito, ang bilang ng Wushu Sect na makakapasok sa 9-story Ice Palace ay tiyak na napakaliit. Sa isang panahon kung saan ang makapangyarihang mga lihim na kaharian ay walang katapusan, bagaman ang Undead Iceberg ay ang 9-story Ice Palace na iniwan ng mga makapangyarihan tulad ng Undead Ice Queen, ang mga mapagkukunan sa 9-story Ice Palace ay ginamit na sa loob ng libu-libong taon. Ang 4 na gate ay naubos na. Hindi naman siguro. Sinasabi na ang nangungunang 4 na gate ng 9-story Ice Palace ay hindi pa nakakapasok. Narinig ko na kailangan ng isang espesyal na susi upang makapasok dito. Marahil ay may mas makapangyarihang mga mapagkukunan ng paglilinang na iniwan ng Immortal Ice Empress. Sa tingin ko ang pinakagusto ng 4 na sektang ito ay ang pinakamataas na bagay sa 9-story Ice Palace. Bagaman maaaring hindi nila alam kung ano ang nasa loob, paano naman ito magiging napakadali upang may tayo ang 9-story Ice Palace na ito pagkatapos ng Immortal Ice Queen. Immortal Ice Queen. Nang marinig ang 4 na salitang ito, nagyelo ang mga mata ni Yehan. Siyempre, hindi estranghero si Yehan sa pangalang ito. Sa mundo, si Yehan ay may kasalukuyang lakas at ang kasalukuyang background ni Tianlong, lahat ay dahil sa makapangyarihang mundong tawista na ito. Nang marinig muli ang pangalang ito, ang puso ni Yehan ay lubos na nanginginig. Si Yehan ay napakaoryoso rin sa makapangyarihang taong ito na sikat sa buong mundo. Simple. Hoy, ang disipulo ng Wushu Sect ay narito na, iyon ay si Kuai Jian Huangqi, isa sa 3 nangungunang henyo ng Wushu Sect. Sa sandaling ito, sa labas ng restoran, ilang mga binata at dalaga na nakasuot ng mahahabang puting damit ay naglakad-lakad sa restoran. Ang kanilang mga damit ay lahat ay may berde na disenyo ng kalangitan sa gabi na siyang simbolo ng kawalan. Ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa isang binata sa gitna. Ang lalaking ito ay ordinaryo sa hitsura at anyo, ngunit may isang napakamalupit na intensyon ng espada sa kanyang mga kilay. Ang lalaking ito ay isang master ng espada. Sa maingat na pagmamasid, ang kaliwang kamay ng binata ay humigit kumulang 1 sentimetro ang haba kaysa sa kanyang kanang kamay. Ang puntong ito, kung hindi ka maingat, hindi mo ito mahahanap. Narinig na si Quicksword Huangqi na ang kanyang espada ay mas mabilis kaysa sa liwanag kapag ito ay nasa buong lakas, na ginagawang imposibleng magbantay ang mga kalaban sa kanya. Karaniwan, nananalo si Huangqi gamit ang isang galaw. Tinitingnan ng grupo ng mga binata at dalaga na pumapasok sa restoran, ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Ang kaharian ng malaking karangalan, ang henyo ng Yuheng Domain na ito ay hindi talaga maihahambing sa ating Yaguang Domain. Naluluhang nagbuntong hininga si Helian Waki. Ang mga binata at dalaga ay nasa kanilang rurok sa huling yugto ng Little Zone.
Ang ganitong kombinasyon ay mahirap makita sa mga kabataan ng Yao Guangyu. Ito ay isang master na may espada. Ang kanyang espada ay dapat na napakalakas, sabi rin ni Ren Zhongshan. Nang marinig ito, mahina siyang tumawa si Yehan, at sinadyang itinaas ang kanyang tinig, tayako, ang kanyang kaliwang kamay na espada ay tiyak na mas malakas kaysa sa kanyang kanang kamay na espada. Ang tinig ni Yehan ay sinadyang itinaas ng kaunti, kaya naman halos lahat ng tao sa restoran ay nakarinig nito, kabilang ang mga disipulo ng Wushu sect. Sa isang iglap, lahat ng mga mata ay napunta sa pwesto ni Yehan. Isang kislap ng liwanag ang sumulyap sa madilim na mga mata ni Huang Qi. Alam niya na ang espada sa kanyang kaliwang kamay ay mas malakas kaysa sa espada sa kanyang kanang kamay, maliban sa pinuno ng Wushu sect, ang matanda at ang dalawang disipulo, ang mga patay lamang ang nakakaalam nito. Ang ibang mga disipulo ng Shu sect ay hindi alam ito. At nasabi ni Yehan na ang kanyang kaliwang kamay na espada ay mas malakas kaysa sa kanyang kanang kamay na espada sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Hindi maiwasang tumingin si Huang Qi sa pwesto ni Yehan gamit ang paningin na ito. Ikaw ay isang sensationalist, si Kuya Huang Qi ay malinaw na ang kanang kamay na espada, ano ang alam niya. Ang mga salita ni Yehan ay nagdulot din ng hindi pagkagusto sa mga disipulo ng Wushu sect. Si Huang Qi ay isa sa tatlong nangungunang henyo ng Wushu sect. Isa, ang teknik ng espada sa isang kamay ay kasing bilis ng kidlat at ang espada ay iinuman ng dugo kapag ito ay hinugot. Paano naman may magkomento sa isang nakakatakot na henyo na tulad niya sa harap niya? Sino ang lalaking ito? Ang mga tao sa restoran ay pawang mausisa. Ano ang batayan mo? Sa oras na ito, kalmadong nagtanong si Huang Qi, ang kanyang madilim na mga mata ay nakatitig ng diretso kay Yehan na parang liwanag ng espada. Marahil, sasabihin ko sa iyo ang sagot pagkatapos kong subukan ang iyong espada. Mahinahon at bahagyang nakangiting sabi ni Yehan. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Nahel Ianwaki at Ren Zhongshan. Ano ang ginagawa ni Yehan? Bakit niya sinadyang pinukaw si Huang Qi? Ang mga salita ni Yehan ay nagdulot din sa mga tao sa restoran na manghang tumingin, at ang mga matang tumingin kay Yehan ay biglang naging mas kakaiba. Isang binata sa gitna ng junior rank ay hindi lamang nagkomento kay Kuai Jian Huang Qi, isang unang master ng dakilang rango. Bukod dito, ang mga salitang ito ay nangangahulugang pag-imbite kay Huang Qi na makipaglaban kay Kuai Jian. Mayroon ba siyang ganitong lakas? Kabanata 1757. Sino ba ang lalaking ito? Napakalakas ng loob niya na kung siya ay mag-imbite kay Huang Qi na makipaglaban gamit ang kanyang lakas, natatakot ako na hindi niya mahuhuli kahit isang galaw mula sa kabilang partido. Ang espada ni Huang Qi ay mas mabilis kaysa sa liwanag. Kung hindi niya mapipigilan ang kanyang espada, siya ay masasaktan o mamamatay pa nga. Ang lalaking ito ba ay naghahanap ng kamatayan? Nang tingnan ng mga tao sa paligid si Yehan, may kaunting paglalaro sa kanilang mga nagulat na mata. Dahil lang sa iyo, isang pile, ay karapat-dapat na mag-imbite kay Kuya Huang Qi na makipaglaban, karapat-dapat ka ba? Sa sandaling ito, isang disipulo ng Wushu sect ay hindi na nakatiis, at agad na tumayo at nagsalita ng malamig na tinig. Ang mga mata ng ibang mga disipulo ng Wushu sect mayroon ding isang damdamin ng panlalamig na namumukadkad. Ang mga salita ni Yehan ay malinaw na hindi pinapansin ang kanilang pamilyang Wushu at pinupukaw ang kanilang karangalan. Nang marinig ito, ang mga mata ni Yehan ay nanlamig, at sinabi niya, ingatan mo ang iyong bibig, kung may isa pang pagkakataon, puputulan ko ang iyong dila. Bigla, isang nakakatakot na aura ang pinakawalan mula sa katawan ni Yehan. Ang pamumukadkad ng aurang ito ay nagparamdam sa lahat sa restoran ng makapangyarihan at nakakatakot na aura. Hindi ito isang midterm master ng maliit na ranggo, kayang magkaroon. Naramdaman ito, ang mga mapaglarong mata sa paligid niya ay biglang naging mas marangal. Bagaman may ilang mga nagsasanay na may mas mataas na kaharian kaysa kay Yehan dito, ang pagkakaroon ng isang napakalakas na aura sa gitna ng maliit na posisyon ay nagpapakita na si Yehan ay hindi simple. Ikaw, ang mukha ng disipulong iyon ng Wushu sect ay namula, at isang agos ng nagyayelong hininga ang sumulpot sa paligid ng kanyang katawan. Umupo ka, nagsalita si Huang Qi, ang tinig ay hindi malakas, ngunit puno ng kapangyarihan, na nagpangyari sa disipulo ng Wushu sect na umupo ng hindi kusang loob. Pagkatapos nito, tiningnan muli ni Huang Qi si Yehan, at kalmadong sinabi, hihintayin kita sa labas ng lungsod bukas ng umaga. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, tiyak na naroon ako sa oras na iyon.
Gayunpaman, gusto kong ipaalala sa iyo na ang aking espada ay hindi ganoon kadaling subukan, baka magbayad ka ng ilang presyo, kaya ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng mabuti. Mahinang sabi ni Huang Qi. Ayos lang, lagi akong may tiwala sa aking sariling lakas. Ngumiti pa rin si Yehan. Nang marinig ang mga salitang ito, ang tahimik na mga mata sa restoran ay biglang kumislap muli ng isang pagkagulat. Ang lalaking iyon na may sirang braso ay talagang may ganoong lakas na tiwala. Ang kalaban na kanyang inaanyayahang makipaglaban ay hindi iba, kundi si Huang Qi, na isang kilalang henyo sa buong Yuheng Domain, lalo na ang mabilis na espada ni Huang Qi, na nakamamatay. Sa sandaling siya ay makipaglaban, mayroong isang maliit na aksidente, natatakot ako na mawawalan sila ng buhay. Mayroon ding ganitong kasabihan sa Yuheng Yu, mas mabuting makipagtalo kay Ding Tian kaysa kay Huang Qi. Sa mga ito, si Ding Tian ay si Wang Ding Tian, ang panganay na disipulo ng sekta ni Wushu. Bagaman siya ay bahagyang mas malakas kaysa kay Huang Qi sa mga tuntunin ng lakas, kung ito ay talagang nakakatakot, si Huang Qi ang pinakakinatatakutan ng mga tao. Sa makatuwid, sa pangkalahatan, walang gustong pukawin si Huang Qi. Ang mga kahihinatnan ng pagpukaw kay Huang Qi ay mas kakilakilabot kaysa sa mga kahihinatnan ng pagpukaw kay Wang Ding Tian. Kuya Huang Qi, kailangan pa nating pumunta sa Immortal Iceberg. Paalala ng isang babaeng disipulo kay Huang Qi sa tabi niya. Ayos lang, wala akong maaantala sa umaga. Walang pakialam ang hitsura ni Huang Qi, mausisa siya, bakit siya inanyayahan ni Yehan na makipaglaban sa ganitong paraan. Hindi pa niya nakikilala si Yehanso, at walang sama ng loob. Ano ang intensyon ng kilos ng kabilang partido? Gayunpaman, habang tinataya pa rin ni Huang Qi ang mga intensyon ni Yehan, si Yehan ay nagdala na kina Helian Waki at Ren Zhongshan sa itaas sa nakal ang silid. Yehan, si Huang Qi ay hindi madaling pukawin. Bagaman maaari mong matalo siya gamit ang iyong lakas, hindi na kailangan para sa atin na bumuo ng isang relasyon sa mga tao mula sa Wushu sect dito. Parehong tumingin sina Helian Waki at Ren Zhongshan, sila ay nagtataka na tumingin kay Yehan, at hindi nila maunawaan kung ano ang iniisip ni Yehan. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, hindi ko sinabi na magkakaroon ako ng relasyon sa isang tao mula sa Wushu sect. Bagaman si Huang Qi ay tahimik, marahil ay hindi niya ako kinasusuklaman para sa bagay na ito. Bilang isang henyo, dapat ay mayroon kang kamalayan na hamanin ng iba. Talaga bang sinusubukan mo lang siyang hamanin? Hindi ito pinaniwalaan ni Helian Waki. Siyempre hindi, sabi ni Yehan, napakauryoso ko sa 9-story Ice Palace, kaya gusto kong pumunta at tingnan, ang Huang Qi na ito ay isang disipulo ng Wushu sect, siya ay isang breakthrough. Gusto mong talunin si Huang Qi, upang maakit ang kanyang atensyon, at pagkatapos ay lumahok sa labanan ng 4 na gate. Biglang napagtanto ni Ren Zhongshan. Tumango si Yehan at sinabi, kung magtatagumpay ito o hindi, depende na iyon sa bukas. Ang 9-story Ice Palace ay iniwan ng Undead Ice Queen. Ano ang nasa pinakamataas na palapag? Talagang gusto kong makita ito. Sige, sabi ni Helian Waki, narinig ko na ang Wushu sect ay magiging huli sa labanan ng 4 na gate. Kung matatalo mo si Huang Qi na may malakas na lakas, marahil ay maaari ka nilang anyayahan upang palitan sila sa labanan. Kabanata 1758. Ito mismo ang iniisip ni Yehan, kaya sinadya niyang akitin ang atensyon ni Huang Qi upang hamanin siya. Kung hindi para sa walang layunin, kahit na ang kalaban ay mahusay, hindi pipiliin ni Yehan na magdulot ng gulo dito. Sa makatuwid, kapag nakikipaglaban siya kay Huang Qi bukas, si Yehan ay hindi lamang dapat manalo, ngunit manalo ng lubusan, upang ang kabilang partido ay maniniwala. Pagkatapos lamang makita ang kanyang lakas, marahil ay aanyayahan siya ng kabilang partido. Siyempre, kahit na si Huang Qi ay hindi nagsabi ng anuman sa huli tungkol sa paanyaya, si Yehan mismo ay magmumungkahi rin nito. Gamit ang kasalukuyang lakas ni Yehan sa gitnang yugto ng junior na posisyon, hindi mahirap talunin si Huang Qi. Kung gagamitin ni Yehan ang lahat ng kanyang mga pamamaraan at gagamitin ang siyam na pagbabagong anyo ng mga Diyos, maaari siyang makipaglaban sa mga master sa huling yugto ng dakilang ranggo. Sa gabing ito, ang tatlo ni Yehan ay muling pumasok sa mundo ng Xuanman upang magsanay, at gumugol sila ng halos 2 buwan sa mundo ng Xuanman sa loob ng isang gabi, bagaman ang kaharian ni Yehan ay hindi mapapabuti sa maikling panahon. Gayunpaman, habang ang kanyang kaharian ay patuloy na umuunlad, si Yehan ay syempre ay kailangang magsanay ng Suzaku Holy Fire. Hindi nakalimutan ni Yehan ang sinabi ni Suzaku. Ang mas malakas na Suzaku Holy Fire na kanyang kinokontrol, mas maaga ang pagkagising ng kalaban.
Habang tumatagal ang oras na ginugugol sa paglilinang sa mundong tawista, sa panahong ito, sina Dao Tong at Xiao Yuangang, na nasa loob nito, ay matagumpay na nakarating sa unang yugto ng Great Honorary Position. Ngayon, sa Tianlong, silang dalawa ay nasa parehong kaharian. Pinakamataas. Susunod ay si Shi Wolei, at pagkatapos ay sina Ye Han, He Lianwaqi, at Ren Zhongshan. Kinaumagahan, dinala ni Ye Han sina He Lianwaqi at Ren Zhongshan sa labas, naghugas at nagbihis bago nagmadaling lumabas ng lungsod. Ito ay nasa daan patungo sa labas ng lungsod, natagpuan din ni Ye Han at ng iba pa na maraming mga nagsasanay sa lungsod ay nagmamadali rin sa labas ng lungsod. Tila, ang paanyaya sa pakikipaglaban sa pagitan mo at ni Huang Qi ay kumalat na sa lungsod na ito. Sa kawalan, tiningnan ng tatlo ni Ye Han ang mga figurang nagmamadali ring lumabas ng lungsod sa sandaling ito. Bagaman inanyayahan ni Ye Han si Huang Qi na makipaglaban sa restoran kahapon, hindi gaanong marami ang nakakita sa kanya, ngunit ang laban na ito ay nangyari na magdamag, kumalat sa buong lungsod. Sino si Huang Qi? Walang nagsasanay sa sakop ng Wushu sect na hindi nakakakilala sa kanya, si Kuai Jian Huang Qi, iyon ay isang lubhang nakakatakot na tao. Narinig ko na ang taong nag-imbite kay Huang Qi na makipaglaban ay isang hindi kilalang tao. Walang nakakakita sa kanya, at siya ay mas mababa rin kay Huang Qi sa mga tuntunin ng kaharian. Hindi ko alam kung bakit ang taong ito ay may lakas ng loob na mag-imbite kay Huang Qi na makipaglaban. Hindi ko alam. Natatakot ako na inanyayahan ng taong ito si Huang Qi na makipaglaban upang makamit ang katanyagan. Gayunpaman, mahirap sabihin kung makakaligtas siya kung lalaban siya kay Huang Qi. Hindi naman siguro totoo. Narinig ko na ang taong iyon ay tila hindi simple. Kung wala akong kaunting tiwala, natatakot ako na hindi ako magiging ganoon kabobo na hamanin si Huang Qi, isang kakilabot na tao. Maliban na lang kung ang lakas ng lalaking ito ay talagang laban sa langit, hindi siya magtatagumpay. Ang mga tinig ay unti-unting nagmula sa kawalan sa paligid ni Ye Han at ng tatlo sa kanila. Hehe, tila maraming tao ang nag-iisip na matatalo ka. Tumawa si He Lianwaqi ng ganito. Wala itong problema, basta matalo si Huang Qi, ang anumang tinig ay automatikong mawawala. Ang mga mahina lamang ang pagtatawanan, at ang mga malalakas ay hahangaan. Tumawa si Ren Zhongshan. Tungkol sa sinabi ng dalawa, ngumiti si Ye Han at walang sinabi. Kalahating oras ang lumipas, ang tatlo ni Ye Han ay nakarating sa labas ng lungsod. Sa sandaling ito, sa kalangitan 1 milya sa labas ng lungsod, si Huang Qi ay naghihintay na kay Ye Han kasama ang mga disipulo ng Wushu sect, at sa kalangitan sa paligid nila, maraming tao rin ang nagtipon dito upang panoorin ang kaguluhan. Ang mga siksik na figure ay pinalibutan ang kalangitan sa isang kalahating bilog, at lahat ng mga matang ito ay nakatuon sa lungsod. Darating na! Sa oras na ito, mayroong isang mababang sigaw sa kawalan na iyon, at ang ilang mga taong nakakita kay Ye Han sa restoran ay nakilala siya ng isa-isa. Siya ang naghamon kay Huang Qi, at siya ay nasa gitnang yugto lamang ng junior rank. Kung ikukumpara kay Huang Qi, mayroong malaking agwat sa pagitan nila. Saan nakuha ng lalaking ito ang tiwala na hamanin si Huang Qi, naiinip na ba siya? Gusto kong talunin si Huang Qi gamit ang natitirang isang kamay. Natatakot ako na magagawang alisin ni Huang Qi ang kanyang isa pang kamay gamit lamang ang isang suntok ng espada. Mayroong isang tunog ng panunuya mula sa langit at lupa, at ang mga matang iyon ay nahulog kay Ye Han, na nagpapangyari kay Ye Han na malinaw na madama ang hubad na kamangmangan. Ang eksena na ito ay nagparamdam kay Ye Han na hawakan ang kanyang ilong, ngunit hindi ito nagawa ni Ye Han. Hindi gaanong iniisip ni Han ang tungkol dito, tulad ng sinabi ni Ren Zhongshan, basta matalo si Huang Qi, lahat ng tinig ay mawawala. Sa ilalim ng gayong mga titig, ang tahimik na si Huang Qi ay naglakad palabas sa kawalan at nagsabi, dahil nandito na tayo, magsimula na tayo. Hindi mahalaga kung mananalo o matatalo tayo, ayaw kong magsayang ng oras dito. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Ye Han at sinabi, ano ang gagawin mo kung manalo ako? Kung gayon ay nais kong batiin ka. Magiging numero 1 ka sa Yuhingyo mula ngayon. Nagkita tayo ng hindi sinasadya. Hindi na kailangang sabihin pa ang iba. Magsimula na tayo. Mahinang sabi ni Huang Qi. Kabanata 1759. Kung manalo ako, ano sa tingin mo sa aking paglalaro sa halip na Waxman? Patuloy ni Ye Han, tila wala si Huang Qi na plano na anyayahan siya upang palitan ng Waxman, kaya kailangan lang itong banggitin ni Ye Han. Nang marinig ito, ang mga taong naparito upang panoorin ang labanan ay biglang ngumisi nang sila ay matigilan. May mali ba sa ulo ng lalaking ito?
Gusto pa niyang palitan ang Uzuman sa labanan. Talaga bang iniisip niya na matatalo niya si Huang Qi? Ang taong hindi alam ang gagawin ay simpleng mapagtanto. Ang mga tao mula sa Waxman ay mayroon ding panunuya sa kanilang mga mukha, at naglaro sila sa lugar ng Waxman, at ang lalaking iyon ay talagang nakakapagsalita. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, isang kakaibang kulay ang sa wakas ay tumawid sa kalmadong mukha ni Huang Qi. Tila ito ang iyong layunin sa paghamon sa akin, ngunit gusto ko ring itanong, karapat-dapat ka ba? Habang nagsasalita, ang ordinaryong mukha ni Huang Qi ay lubhang determinado, at tila may liwanag ng espada na sumulpot sa kanyang madilim na mga mata, at ang kanyang mga kilay ay lumilipad. Kung karapat-dapat ka man o hindi, malalaman mo at ako kapag nagkumpara tayo. Kalmado ang itsura ni Yehan, at lumabas din siya sa kawalan, ang kanyang kanang kamay ay nasa espada na nasa kanyang baywang na parang lilito siya anumang oras. Siya ay magtatakip, magbibigay ng isang nakamamatay na suntok. Sige, gusto ko ring makita kung saan nakasalalay ang iyong tiwala. Pagbagsak pa lang ng mga salitang ito, ang katawan ni Huang Qi ay biglang sumugod sa langit, at ang buong mundo ay napuno ng nakakatakot na presyon ng espada. Si Huang Qi ay gagawa ng hakbang. Ang mga mata ng lahat sa paligid ay nakatuon kay Huang Qi. Sa susunod na sandali, isang di nakikitang liwanag ng espada ang sumabog mula sa kawalan sa harap ni Huang Qi. Sa mundo, walang nakakita kung paano hinugot ni Huang Qi ang kanyang espada. Ang figure ni Huang Qi at ang liwanag ng espada ay lumitaw ng napakagulat. Sa harap ni Yehan, walang palatandaan. Mabilis, ang espadang ito ay napakabilis, mas mabilis kaysa sa kidlat. Kahit na may paningin ni Yehan, nakakita lamang siya ng isang after image. Agad, ang espada ni Yehan ay dinadala rin palabas na parang kidlat. Ang mga kilos ni Yehan ay parang umaagos na tubig. Hinugot at iniswing niya ang espada ng isang beses. Hindi gaanong mabagal kaysa kay Huang Qi. Ding! Sa isang iglap, isang himig ng ginto at bakal ang sumabog sa kawalan. Ang nakakabingi na tunog ng ginto at bakal ay lubhang matalas at tumatagos, at ang paligid na kawalan ay tila tinusok ng tunog. Gayunpaman, nang mahulog ang tinig, ang mga mata ng langit at lupa ay biglang natuklasan ng may pagkamangha na ang espada ni Huang Qi ay talagang naharang ni Yehan. Ang malamig na talim ng espada ay wala pang 1 pulgada ang layo mula sa lalamunan ni Yehan. Kung mayroong ganoong bakas, ang espada ni Huang Qi ay maaaring tumagos sa kanyang lalamunan. Naharang ito. Nang makita ang eksena na ito, ang mga tinig sa pagitan ng langit at lupa ay biglang sumigaw. Si Huang Qi, na kilala bilang Kuai Jian, ay talagang naharang ng isang taong mas mahina sa kanya. Kung hindi nila ito nakita gamit ang kanilang sariling mga mata sa sandaling ito, wala sa kanila ang gustong maniwala. Sa sandaling ito, si Huang Qi ay nagulat din sa kanyang puso. Nadama niya na ang espada ni Yehan ay magiging mas mabilis kaysa sa kanya. Ito ay isang intuition ng isang mandedambana. Ipakita mo ang iyong kaliwang kamay na espada, talagang gusto kong makita ito. Na may kalmadong ekspresyon, lumutang si Yehan sa kawalan at umatras. Ang aking kaliwang kamay na espada ay bihirang mailantad sa araw. Ikaw ay pinarangalan na makita ito. Malamig ang tinig ni Huang Qi, at ang mapagmataas na ugali ng isang mandedambana ay nagparamdam sa kanya na parang isang nag-iisa at walang kapantay na mandedambana. Sa susunod na sandali, ang espada ni Huang Qi na nakapatag sa kawalan ay biglang nawala. Oo, parang multo. Sa sandaling ito, nakakita lamang si Yehan ng isang malabong liwanag. Nakaramdam siya ng isang sinag ng liwanag na babulag sa kanyang mga mata at pupuksain ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling ang sinag ng liwanag ay lumiwanag sa kanya, biglang nakaramdam si Yehan ng isang nakakatakot na krisis. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Yehan ay nanatiling kalmado, ang espada ni Huang Qi ay mabilis, at ang kanyang espada ay magiging mas mabilis lamang. Swipe! Swipe! Swipe. Walang kabuluhan, isang nakakatakot na liwanag ng espada ang namukadkad sa kawalan sa harap ni Yehan. Sa wala pang 1 segundo, hinugot at ibinalik ni Yehan ang kanyang espada ng 1 beses. Sa sandaling ito, ang espada ni Yehan ay nakabalot na, habang ang espada ni Huang Qi ay nakalagay sa leeg ni Yehan. Tila hindi ka talaga karapat-dapat. Kalmadong sabi ni Huang Qi habang hawak ang espada sa kanyang kaliwang kamay, tinitignan si Yehan. Talaga. Bahagyang ngumiti si Yehan, at tumingin sa dibdib ni Huang Qi. Kumunat ang noo ni Huang Qi, at tumingin pababa. Sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay biglang nanigas, dahil may ilang matatalas na marka ng espada sa mga damit sa kanyang dibdib, na punit-punit ang lahat ng mga damit sa kanyang dibdib.
Maiisip na kung gusto ni Yehan na patayin si Huang Qi kanina, ang espada ni Huang Qi ay hindi kayang hawakan ang katawan ni Yehan. Kabanata 1760. Binabawi ko ang sinabi ko kanina, karapat-dapat ka. Tahimik na sabi ni Huang Qi, ibinalik ang kanyang espada sa kaluban. Simula bukas, ang update ay magiging 2 hanggang 3 kabanata sa isang araw. Kung may oras, patuloy kong i-update ang 4D. Ginamit ni Huang Qi ang kanyang kaliwang kamay, ang espada kanina ay napakabilis, mas mabilis kaysa sa kanyang kanang espada. Sa mundo, nang makita ang kaliwang kamay na espada ni Huang Qi kanina, lahat ay nagulat. Ang pinakamabilis nga ni Huang Qi ay ang kaliwang kamay na espada. Ang puntong ito, kung hindi na ipakita ni Huang Qi ang kanyang sarili, walang paraan para malaman ng mga tagalabas. Sa sandaling ito, maging ang mga tao ng Wushu sect ay nagulat. Ang pinakamabilis na kasanayan ni Huang Qi ay ang kaliwang kamay na espada, na hindi alam ng kanyang mga kapwa-disipulo. Gayunpaman, sa sandaling lumingon si Huang Qi, ang mga mata ng Tiandijan ay mas nagulat pa. Si Huang Qi ay gumawa lamang ng 2 espada kanina, ang espada sa kanyang kanang kamay ay naharang ni Yehan, at ang espada sa kanyang kaliwang kamay, na napakabilis na hindi malinaw na nakikita ng mga tao, natalo si Yehan. Gayunpaman, ang mga punit-punit na damit sa dibdib ni Huang Qi, hayaang malaman ng lahat sa mundo na natalo pa rin ni Huang Qi ang pangalawang espada. Ang binata na may sirang braso ay may pagkakataong patayin si Huang Qi bago bumagsak ang espada ni Huang Qi sa kanya. Ang mga punit-punit na damit sa kanyang dibdib ay ang pinakamagandang patunay, mas mabilis. Paano posible, paano naman magiging mas mabilis ang kanyang espada kaysa kay Huang Qi? Ang kanyang kaharian ay nasa gitnang yugto lamang ng junior na posisyon. Gamit ang lakas ni Huang Qi sa unang yugto ng dakilang posisyon, napakadaling patayin ang ganoong tao. Paano naman niya natalo si Huang Qi? Lahat ng tao sa mundo ay tila hindi makapaniwala. Si Huang Qi ay isang napakasikat na henyo sa Yuhengyo. Ang kanyang espada ay nakakatakot sa ibang mga henyo ng kanyang henerasyon. Sa mga kamay ng isang tahimik at hindi kilalang tao, at ang antas ng kabilang partido ay lubos na mas mababa kaysa kay Huang Qi. Sa sandaling ito, nang ang mga mata ay tumingin kay Yehan, nagbago na sila. Bagaman ayaw nilang aminin ito, kailangan nilang sabihin na mali sila mula sa simula. Ang binata na may sirang braso ay talagang mas malakas kaysa kay Huang Qi. Kung ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan, si Huang Qi ay patay na. Nang isipin ito, ang titig ni Tian Dijian ay biglang naging mas nagulat pa. Ang isang henyo na mas malakas kaysa kay Huang Qi ay sapat na upang makipagkompetensya sa grupo ng mga henyo na nakatayo sa tuktok ng Yuhengyo. Saan galing ang taong ito? Ang lahat ng tao sa mundo ay may parehong tanong sa kanilang mga puso at walang nakakakilala kay Yehan bago ito. Sa kawalan, sina Yehan at Huang Qi ay magkasamang nakatayo, nakikinig sa mga mainit na talakayan mula sa mundo. Sinabi ni Yehan, dahil iniisip mo na karapat-dapat ako, maaari ba akong lumaban sa halip na Waxman? Nang marinig ito, kalmadong sinabi ni Huang Qi, maaari kang pumunta sa Immortal Iceberg kasama ko, ngunit wala akong masasabi tungkol sa bagay na ito, at dapat itong aprubahan ng punong guro. Ayos lang, sana magrekomenda si Kuya Huang, ang pangalan ko ay Yehan. Ngumiti si Yehan. Hindi kita kilala, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang tungkol sa iyo. Tiningnan ni Huang Qi si Yehan at sinabi, ngunit ang iyong espada ay talagang napakalakas. Kung matatalo ka, matatalo ka. Naniniwala ako na natalo ka. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin bakit mo alam na ang aking kaliwang kamay na espada ay mas malakas kaysa sa aking kanang kamay na espada? Ngumiti si Yehan at sinabi, dahil ang iyong kaliwang kamay ay bahagyang mas mahaba kaysa sa iyong kanang kamay, tila matagal ka nang nagsasanay ng kaliwang kamay na espada, na nagdulot ng ilang hindi pangkaraniwang pagbabago sa kamay na ito. Nang marinig na natapos na magsalita si Yehan, sinabi ni Huang Qi, hinahangaan kita. Tila hindi ka lamang mahusay sa paggamit ng espada, ngunit mayroon ka ring hindi pangkaraniwang paningin. Maaari kitang irekomende sa pinuno ng sekta. Hindi ko makontrol kung ang pinuno ng sekta ay sasang-ayon o hindi. Maraming salamat. Ngumiti si Yehan, pinapanood si Huang Qi na umalis, kumaway si Yehan kina Helian Waki at umalis kasama si Huang Qi. Ang Undead Iceberg ay umiiral sa hangganan ng 4 na gate ng Wushu Gate, Xuanzhong Gate, Yixian Gate, at Chanfo Gate. Mayroong isang mundo ng mga iceberg na sumasaklaw sa milyon-milyong milya. Ito ay napakaginaw at kamangha-manghang. At ang labanan ng 4 na gate ay nagsimula dito. 3 araw ang lumipas, sina Yehan at ang 3 ay sumunod kay Huang Qi sa pasukan ng Undead Iceberg.
Tinitingnan ng nasa unahan, ang mundo doon ay lubos na naiiba sa mundo sa labas ng iceberg na parang ang lugar na ito ay nahati sa dalawang bahagi. Ang dalawang mundo ay pareho. Sa mundong nasa unahan, ang walang katapusang mga iceberg ay kumalat sa lupang iyon na ginagawang imposibleng makita ang dulo sa isang sulyap. Ang piraso ng pilak na kumalat sa paningin, lumiwanag sa ilalim ng nagninangas na araw, sumasalamin ng kaunting nakasisilaw na liwanag. Mukhang napakaganda. Gayunpaman, nakatayo sa labas ng mundong iceberg na ito, sina Yehan at ang iba pa ay nakaramdam pa rin ng isang nakakapasong lamig na umaatake sa kanila mula sa mundong iceberg. Kahit na ang mga nagsasanay ay nakaramdam ng ganoong uri ng lamig. Tila dito, ang malakas na pisikal na fitness ng nagsasanay ay hamina, at madaraman niya ang lamig na parang ordinaryong tao. Ang isang mahiwagang lugar, ang mga iceberg ba dito ay hindi natutunaw. Bulalas ni Yehan. Ang isang tuktok ng bundok na parang iskultura ng yelo, na parang isang daang bulaklak na namumukadkad, ay bumubuo ng isang tanawin sa mundong ito. Sabi ni Huang Qi, ang mga alingawngaw ng pagbuo ng Immortal Iceberg na ito ay may kaugnayan sa Immortal Ice Queen. Marahil, mayroong isang puwersa sa dilim na pumipigil sa mga iceberg na ito na matuno kahit na pagkatapos ng hindi mabilang na taon. Tinawag itong Immortal, syempre, ito ay hindi rin mapaghihiwalay mula sa paglilinang ng Immortal Ice Queen dito. Ang Immortal Ice Queen ay isang walang kapantay na henyo 2,000 taon na ang nakalilipas, na nangangahulugang ang mundong iceberg na ito ay may kasaysayan na 2,000 taon. Gulat na sabi ni Hel Ian. Tumango si Huang Qi at sinabi, pagpasok sa Immortal Iceberg, ang temperatura doon ay magiging napakaginaw, at ang lamig na ito ay magiging mas nakakatakot habang lumalalim ito. Kung ilang buwan ang lumipas, ang temperatura dito ay bababa ng kaunti. Hanggang saan natin gustong lumalim? Tanong ni Ren Zhongshan, ang temperatura sa linya ng paghahati ngayon ay nagpapangyari sa kanila na makaramdam ng lamig, hindi ko talaga alam kung saan bababa ang temperatura kapag lumalim tayo sa loob.